Lumipas na ang 6 na linggong palugit ni Donald Trump para sa digmaan kontra Iran, pero lalong lumalala ang hidwaan ng US at Iran. Dahil sa nabigong negosasyon at pahayag ni Donald Trump na wala ng deadline o ultimatum, inanunsyo ng Pentagon na darating sa gitnang silangan sa loob ng 35 araw ang ikatlong US Navy strike group na pinangungunahan ng USS George Bush. Sa parehong panahon, nakahuli ang US Navy ng hindi bababa sa 3 oil tanker sa tubig ng Asya nitong mga araw na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Iran na nagpapakitang lalo lamang lumalawak ang saklaw ng sigalot. Kasabay nito, sinabi ng Pentagon na tatagal ang digmaan. Sinabi nila na maaring abutin ng 6 na buwan ang paglilinis ng kipot ng armut mula sa mga minang Irani. Samantala, ibinida ng Iran na natanggap na ng Bangko Sentral ang unang bayad mula sa USSR para sa paggamit ng kipot ng armut. Samantala, may mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa Estados Unidos sa mga oras na ito. Tinanggal ang isang bilyonaryo malapit kay Donald Trump bilang kalihim ng hukbong dagat ng US nang walang paliwanag. Eksakto sa kasagsagan ng operasyon ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ng link. Matagal nang kasali ang Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran, pero ang tanong, hanggang kailan pa ito magpapatuloy? Maaring umabot ng 6 na buwan ang paglilinis ng kipot ng armut mula sa mga minang Iranyano. Iyan ang sinabi ng mga kinatawan ng Pentagon sa isang closed-door briefing para sa mga miyembro ng Komite sa Sandatahang Lakas ng Kapulungan ng mga kinatawan ng Kongreso ng Estados Unidos. Ibig sabihin, maaring manatiling mataas ang presyo ng langis at gasolina sa mundo ng matagal kahit matapos ang kasunduang pangkapayapaan na wala pang katiyakan ngayon. Sabi ng mga Republikano, bukod sa problemang pang-ekonomiya, nababahala rin sila sa epekto nito sa politika habang papalapit ang midterm elections ngayong Nobyembre. Patuloy na hinahara ng Estados Unidos ang mga barkong Iranian sa kipot ng Hormuz. Ngayon, malinaw na ang pagtugis sa mga Iranian tanker ay lumampas sa hangganan ng rehiyon. Ayon sa ulat, ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay nakahuli ng hindi bababa sa 3 oil tanker na may bandila ng Iran sa mga tubig ng Asya nitong mga nakaraang araw. Ang tinutukoy ay ang mga barkong Deep Sea, Seven at Burena. Ang una at pangalawa ay bahagyang may langis at ang pangatlo ay puno. Kabuuan, nagdadala sila ng halos 4 milyong bariles ng langis mula Iran. Maaring masamsam ng militar ng Estados Unidos ang tanker na Diriyah. Ayon sa datos ng Marine Traffic, huling namataan ng Deep Sea sa baybay ng Malaysia 1 linggo nang nakalipas. Namataan ang Seven dun 1 buwan na ang nakalipas, si Dorena sa baybayin ng Timog India 3 araw ang nakalipas, at si Diriyah sa kanlurang baybayin ng India noong nakaraang linggo. Bago nito, iniulat ng Pentagon ang pagkakasamsam ng Iranian tanker na si Tiffany sa Indo-Pasipikong rehiyon. Noong ika-19 ng Agosto sa Abril, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na inatake at kinuha ng mga sundalong Amerikano ang kontrol sa Iranian container ship na si Tusko sa Golpo ng Oman. Naikwento ko ito dahil umalis ang container ship mula sa pantalan sa China kung saan ikinakarga ang mga chemical na kailangan sa paggawa ng solid fuel para sa mga Iranian na misil. Kasabay ng naval blockade ng Iran, dinakip ang mga barko. Inanunsyo ito ng Estados Unidos noong Abril 13. Sinimulan ng Estados Unidos ang naval blockade ng Iran matapos harangin ng Tehran ang paglalayag sa Strait of Hormuz, daanan ng 20% ng langis at 30% ng liquefied natural gas ng mundo papunta sa pandaigdigang merkado. Bilang tugon sa pambobomba ng Estados Unidos at Israel, nadblockade ng rutang pandagat ang Iran. Pero ang buong problema para sa Estados Unidos ay nagsimula na rin kumita ng opisyal ang Iran mula sa pagharang sa Hormuz. Inanunsyo ngayong araw ng pangalawang tagapagsalita ng parlamento ng Iran na si Hamid Riza Hadsibabay na natanggap na ng Bangko Sentral ng Iran ang unang bayad mula sa sistema ng paniningil sa pagdaan sa Hormuz Strait. Noong nakaraang buwan, pinaalala ko na inaprubahan ng Komisyon sa Seguridad ng Parlamento ng Iran ang planong magpataw ng singil sa mga barkong dumadaan sa Hormuz Strait.
Matindi ang reaksyon ng Estados Unidos noon. Ayon kay kalihim ng Estado Marco Rubio, labag ito sa batas, hindi katanggap-tanggap, delikado para sa mundo at dapat may plano ang mundo para pigilan ito. Pero sa huli, dati nang sinabi ng Tehran na ang pagkilala sa soberanya ng Iran sa Hormuz Strait ay nagsisilbing kondisyon para sa pagtatapos ng digmaan. Ngayon, pinag-aaralan ng parlamento ng Iran at kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ang plano para ganap na kontrolin ang rutang pantubig na ito dahil malinaw na malaking kita ang maaaring makuha dito. Bilang tugon, lalo lamang pinapalakas ng Estados Unidos ang presensyang militar nila sa rehiyon at nagsisimula ng ganap na blockade. Darating sa gitnang silangan sa loob ng 35 araw ang ikatlong strike group ng hukbong dagat ng Estados Unidos na pinangungunahan ng aircraft carrier na USS George Bush. Ngayon, dumadaan na ang mga barko sa ruta sa timog dulo ng Afrika at malapit na silang makarating. Ngayon, imihayag ng pamunuan ng hukbong dagat ng Amerika ang pagpadala ng USS George Bush. Papunta sa gitnang silangan, wala pang isang linggo matapos magsimula ang operasyong militar ng Amerika at Israel laban sa Iran at noong Marso 31 umalis ang barko mula sa base ng Norfolk sa estado ng Virginia. Ngayon, nais kong banggitin na nasa rehiyon ng mga aircraft carrier na Abraham Lincoln at Gerald Ford. Kamakailan, inihayag ni Pangulong Donald Trump na pinalawig niya ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang pakiusap ng Pakistan. May panahon ang Tehran para maghanda ng pinag-isang panukala tungkol sa kasunduan. Hindi niya sinabi ang eksaktong takdang panahon ng bagong tigil putukan. At ayon sa mga source ng Axios, handa raw bigyan ni Trump ng karagdagang 35 araw ang Iran para makapag-isip-isip sila. Pero mismong si Trump ay tinawag na fake news ang impormasyong ito, timiyak niya na walang anumang pressure tungkol sa petsa ng tigil putukan o pagtatakda ng bagong petsa para sa negosasyon sa Iran. Sabi niya, hindi kami nanggigipit, sige lang, kung gaano katagal ang kailangan ninyo, mag-isip kayo, huwag kayong magmadali. Tapos na lahat ng deadline at ultimatum. Giit ni Trump, hindi aalisin ng Estados Unidos ang naval blockade sa mga daungan ng Republika. Sipi mula kay Trump. Mas natatakot sila sa blockade kaysa pambobomba. Matagal silang binomba pero mas ayaw nila ang blockade. Pero may nangyayari pa rin sa loob ng administrasyon ni Donald Trump na nagpapahiwatig na hindi ayon sa plano ang operasyon ni Trump laban sa Iran. Sa kabila ng lahat ng may ingay na pangyayari at mga pampublikong pahayag. Una, sinabi ni Trump na 46 na linggo at sabi ni Ton na nauuna tayo sa schedule. Ngayon, ika-7 linggo na at tuloy pa rin ang digmaan. May mga dituwirang palatandaan na may nangyayaring hindi ayon sa plano. Ngayong araw lang nalaman na tinanggal bigla si John Fallon, ministro ng hukbong dagat ng Amerika, nang walang paliwanag. Mahalagang banggitin na umaasa ang Washington sa kanilang hukbong dagat. Sa pagpapatupad ng blokadang pandagat laban sa Iran, layunin ni Pangulong Trump na pahinay ng ekonomiya ng Islamikong Republika at pilitin silang pumasok sa kasunduang pangkapayapaan ayon sa kanyang kondisyon. Bigla nilang tinanggal sa pwesto ang ministro ng hukbong dagat ng mismong mga puwersang kasalukuyang nagsasagawa ng blockade. At ngayon, heto ang pinakakagiliw-giliw. Si Fallon ay isang bilyonaryo na walang anumang karanasan sa militar bago siya italaga, ngunit itinuturing na malapit kay Donald. Kapag tinatanggal na nila sa pwesto ang sarili nilang kaibigan, malino na may problema sa sistema. Sa mga nakaraang buwan, pinaalis ni Pete Hegseth, pinuno ng Pentagon, ang tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng kawani, hepe ng operasyong pandagat at pangalawang hepe ng kawani ng hukbong panghimpapawid. Noong 2 ng Abril, tinanggal ni Hegseth si Randy George, hepe ng hukbong katihan, nang walang paliwanag. Malawakang paglilinis sa Pentagon. Nagpapatuloy ito katulad ng operasyong militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.